Good morning mga idol. Honda Wave Alpha yung naging problema, nawalan po ng kuryente, no? Goods po yung supply from accessories wire, no? Pero naka-convert na po siya sa 4-wire. So ito po yung kanyang CDI na convert na sa battery operated. So ang nangyari, nasira po yung CDI, no? So paano ko nasabing nasira yung CDI? Kasi nung tinest light natin to o tinroubleshoot natin, lahat po ng mga connection na papasok sa CDI, yung positive, negative, tsaka yung pulser, ay wala pong problema, no? Kaya nagpalit tayo ng bagong CDI. Ayan, no? So pasensya na po, hindi ko na pakita na nagpalit tayo ng bagong CDI. Ginawa ko lang yung video na ito kasi gusto rin makita na may-ari ko ano yung pinalit sa kanyang motor. Ayan. So parang documentary din to. Kasi yung inutusan lang nito ay yung mga poging kanyang mga alagad. Ayun. So dinocument ko lang para makita yung video na nagpalit tayo nito. So pasensya na hindi ko napakita dito sa loob, pero bago po yan nakita naman po nila yung paano natin pinalitan. Okay, tapos nung pinandar na namin, nagka-problema ay may problema po yung kanyang regulator. Ayan, so mataas po yung voltahe, nag-high voltage po. Nasira po yung kanyang regulator. So ito yung dahilan kung bakit nasira po yung kanyang CDI, no? Sa katagalan kasi nasisira talaga yung regulator pag walang suporta galing sa battery, no? Pag matagal na yung motor mo na walang battery, kahit gaano ka original yung regulator na gamit mo, ay masisira din talaga mga idol. Ayan. So comment down below ako kung agree kayo sa sinabi ko doon, okay? So ang gagawin natin dito, magpapalit tayo ng regulator kasi napakataas po ng voltahe ng kanyang regulator. Tapos ito, sasabihin pa lang nila sa may-ari o kay bossing na papalitan din to ng battery. So sa ngayon, regulator muna. Ayan, so gagamit po tayo dito ng TTGR na regulator. Ayan, so 5-wire din. Ang gagawin dito, color code lang naman yan eh. So ito po yung mga coding nya. Color code lang po yan dito. Okay, so i-color code lang natin at ipapalit natin dyan. Okay, so siguro naman basic na lang yung paano ito ikabit. So, sinare ko lang po na nasira po yung kanyang regulator. Nag-high voltage, nasira yung CDI at saka yung ibang accessories gaya ng ilaw at iba pa. Okay, so kung nakaranas kayo ng ganitong klaseng sitwasyon, ayan, so alam nyo na kung paano nyo solusyonan. Alright, so sana nakatulong sa inyo yung short video na ito. Okay? So inuulit ko, documentation lang po ito. At gusto ko lang gawin yung video para makita po na may-ari ko ano yung pinalitan sa kanyang motor. Kasi yun din po yung request ng mga guwapo dito. Ayun, no? Alright. So yung ginagamit natin dito ang regulator ay TTGR na regulator. Ayan, so ilalagay ko na lang dyan sa comment section kung saan nyo mabibili yung regulator na ito, yung legit na seller nito. Okay? Right, so yun lang po, kakabit muna natin at papanda rin ulit. Okay? Okay, testing. 1 click. Ano masasabi mo? Nasabi ko palpak yung driver nila, ako na lang, papalit yan ko. Oh, sige. Yan, no? Ano pag ginaraan namin itong joke? Sus, nawaray. Ikaw daw, ikaw. Yung mga kapandar. Magbabalyon na. Wow, 1 click lang, 1 click. Alright. Nagapusin na. Okay, sinay, gigot na. Hindi, igot. Da. Yan na rin. Sige, hinay ha. Hindi ya. Ano ini? Ha? Ayaw na tayo ton. Ayaw ni Arayo kita. Ararayo kita. Kaya kito na i-reveal na i-run. Okay. Damagyan na ngayon. Ang resita yata ka. Ayan na, nakalis na mga idol. So 1 click na lang. Kaya sa gusto na ng ganung klaseng regulator mga idol, no? Comment kayo sa ating comment section, nilalagay ko dyan. Taka sa ating yellow basket, tignan nyo na lang. Bye bye.